na para isipin ang kapakanan ng kapwa mo. Oras na, Pilipinas! Atong oras, alas 8:43 sa buntag, gini ang oras na Pilipinas. And kauban na nato diri sa studio ang ato ang partner from Department of Migrant Workers. Siya po ang Chief Labor and Employment Officer, Migrant Workers Protection Division ng DMW Region 11. Let's welcome Miss Catherine Marie Emilia Villaflores. Magandang umaga, ma'am. Sir, magandang umaga. Magandang umaga sa mga suking tigpaminaw, no? Dari sa 1197 DXFE Radio. Daghang salamat kay Sir, no? Sa higayon na sad nga imong gihatag kanamo sa among departamento. We are so humbled, no, na kami gitagaan sa maingani nga blessing, no, para ma-share mi sa among information bahin sa among departamento. Tama ba ang ma'am, ang address, ang office mo tsaka position? Opo. Good. Tama kayo, sir. Nag-research din ko, ma'am, kay para thank you kayo. Di good usahay kinahanglan mo gud nga i-update po. Pero siguro, ma'am, diretso ta, no, sa ato ang hisgot-hisgutan karon mahitungod sa DMW. Kabalo ko, ilang weeks na ba after ato ang memorandum of commitment signing ceremony, MOC, parang mga August 22. Mga 3 weeks na siguro, 3 weeks milabay. Okay, so mo ni ang commitment nga amo ang DXFE pod, no, nag-offer. Of course, we headed by Ma'am Magnolia Reswegi, who rin na parang make this commitment nga makig-partner ta in promoting tsaka mga programs po para sa ato ang mga OFWs. So ang DMW, no, siguro dito magsugod, ma'am, ano ba ang Department of Migrant Workers? Kailan ba ito naitatag at bakit kailangan itong buhuin, no, bilang hiwalay na departamento, ma'am? Okay. Daghang salamat sa question, Sir Ton. Ang DMW, no, or Department of Migrant Workers, namugna ni by virtue of the Law Republic Act number 11641, and it was signed into law last December 7, 2022. Actually 3 years old pa lang pero kung pinaka-familiar ni sa mga tao, no, kaning gitawag og Philippine Overseas Employment Administration, mauni katong giingon sa una nga POEA, pero ang powers and functions ni POEA giabsorb karon ni DMW. So dili lang na kay POEA nga mga functions ang kuha ni DMW yung giabsorb, lakip na ang uban nga mga offices, no, like International Labor Affairs Bureau, katong uban nga mga attached agencies before ni DOLE, Department of Labor and Employment. Okay. We have the Maritime, katong sa Marina, tungod kay ang DMW is both land-based and sea-based. So napoy lain nga mga nagkadaiyang attached agency before, no, na gi-adapt pod gihapon or na join ang force ang functions diri sa DMW. So si DMW, kung i-compare nimo kay POE before, mas extended ang services karon ni DMW. Kay si POE before more on processing sa travel documents, pero si DMW dili lang siya sa processing, naa siya gikan sa pre-employment na stage sa isa ka empleyado, sa isa ka overseas Filipino worker, hangtod sa iyang pag-uli naa si DMW, no, sa reintegration. So na ang among programa na-compose of different programs from pre-migration hantod sa actual nga nanarbaho si OFW, hangtod nga ni uli si OFW. So ginatawag og full cycle of reintegration and full cycle of kanang pag-migrate sa atong isa ka OFW. So buot pasabot nga holistic na gid ang iyahang approach.
ang POA siguro is nalang si specific na murag programa. Opo. Yes, for them. oo. Pero naapod tay OWA, ma'am, no? Oo. Unsa man po kalahian ani sa OWA? Ang OWA, muna siya mong nag-iisa in taon nga attached agency. Oo. Mo siya mong sister na muna siya nga agency. Before, kay kuan man po na siya, no? Attached agency man po na ni Dole before. Yes, so, yes. since pare-pareho ang ang mandate, ang among na for the welfare of our OFWs. So muna siya ang nagpabilin karon nga attached agency ni DMW si OWA. Okay. Naabatay data, ma'am, pila na katao or pila ka mga OFWs ang sakop aning na siguro records aning DMW, no, nga ato ang mahibawan diri sa Region 11. Sa Region 11, sir, dili ko kakuan sa exact sorry kaayo kay ang ako manggong area is nasa protection. Okay. Kana gyud siya the next time nato nga segment ang ato ang taga processing division. Yes, ang muling ko din sila ang kargado kay sila og data anang gikan sa pagpang-apply, gikan sa pag process sa ilahang mga travel documents o katong nibalik naa sila'y data ana, no. So sa ako pagkakaron, no, I don't want to give kanang dili eksakto nga figure. Yes. Kay I'm not in the din sa nag-hold jud ana nga area, no. But rest assured nga next nato nga segment si isa na mo ang ka-division sa processing ang musunod. Okay. Opo. Pero sa context sa natabangan sa DMW, ma'am, naamoy data na? Kung sa natabangan po, sir, in different programs. Tama. Okay. Different programs. Daghan kaayo mig programa, lalo na sa reintegration o SAMUA. Kung sa ako ang area, lahi pod nga ways nga pagkatabang, no, lahi pod nga pagtabang. Pero siguro diha na lang ta sa programa, ma'am, sa nga inyohang siguro gina-offer, no, unsa ang mga serbisyo, mga programa nga gina-offer sa DMW sa inyohang opisina, sa akong area, sir. Sa imong area. Labi na sa ato ang mga OFWs abroad. Ang sa akong area, no, ako ang nagunit sa Migrant Workers Protection Division. Okay. Ang among programa unang-una jud is in general, no, ang amo jud is sa paghatag og protection para sa kaning ginatawag og karapatan sa ato ang mga OFW. So kung mayngon ta og protection sa ilahang katungod, protection sa ilahang sa banang Tagalog Bisaya sa welfare, kanilahang kanang kahintang no, lalo na, no, sa panahon nga si OFW na anay siya desire kaayuhan. Nga mo kaayuhan. na siya desire nga kanang na siya desire nga kaning kaning mo langyaw na siya, vulnerable na manggod siya nga mabiktima siya sa mga illegal recruitment. So ang una ginamong pinakusog na mga programa, sir, is anti-illegal recruitment and trafficking in person. Naapod mi legal assistance nga free, dili lang na sa mga victims, no. Naapod mi ginatawag o kaning conciliation and mediation para sa kung naay wala nagkasinabot nga agency, recruitment agency o kaning atong mga OFW ang usab napod kami ang nagunit aning special recruitment activity kanang naay mga recruitment agency niya na mga foreigner, mga employer mo anhi diri kay mo interview niya, mo conduct sila in recruitment og interview didto sa isa ka hotel o isa ka venue outside the address of the agency office. Kami naga-monitor ana mga job fairs, overseas employment job fairs, sir, ha. Tapos
naasab mi kanang ginatawag og pre-employment orientation seminar kanang among gina-offer ron sa actually isa po na ang among gikampanya ron sa mga estudyante kay lalo na kaning mga graduating. Yes. Prone kaayo sila, vulnerable kay sila nga pataka na nagdasmag og trabaho ba. So lalo na katong kaning mo abroad na ang plano mo nay kailangan makabalo gyud sila no nga dapat well oriented sila unsa di aining unsa dapat andamon unsay dapat i-equip nila sa ilang mga sarili bago sila mo decide. So mga murag seminar orientation para sa mga baguhan no nga gusto mo apply abroad, ma'am? Ayo po sir, na atay ginatawag na actually ang gina-offer na mo no, this is in coordination with the Welfare Reintegration Services no, division na mo na ginatawag og PMOS, Pre-Migration Orientation Seminar. So kaning pre-migration gi-offer gini siya nga free po siya no nga gi-offer sa mga LGU nato kay nagakampanya mi didto, nagapangita mi didto kinsa tong mga playay sa overseas job no. Kailangan oriented sila, unang-una dapat makabalo sila kanang ilang desire, kanang ilang plano, nakabalo ba ang pamilya nga kaning isa ka membro sa pamilya na di siya desire nga mularga no, labi na ang inahan or amahan. Yes. Dapat makabalo, magkasinabot, ang magtiayon nga kung naisang mularga, sure nila nga naay mo alaga sa bata. Kinsa ang binlan sa anak. Unsa ang magiging setup karon sa pamuyo. Kay kabalo ba kasi no nga daghan kaayo karon ang marabag subo paminawon ba ang product gani sa mag OFW ang isa sa pamilya. It's either ang amahan man or inahan, ang bana or ang asawa. Daghang nabungkag pud nga pamilya baya. Daghang nangasaag nga mga anak. Daghang wala nagkadimao nga pamuyo. So kanang pre-migration mo nay amo ang una gyud nga step nga hatag nga seminar para sa katong mga adunay nay plano nga mo abroad. In fact, ginaapil na mo ang families and children during the seminar. Parang seminar nila. Yes. Okay. And that's for free, no? Yes po. Oo. Nga ginapatigayan sa DMW. Opo. Wow, okay. Nindot na siya, ma'am. And dili lang ni sa mga naipamilya, but katong mga bagong graduate, no? Nga, kay balo sila, unsa ilang sudlan, kay dali na labi, kay ta mag-share karon ng mga offer abroad, kanang naaga ni sa Facebook, no? Oo. At least, magiyahan gid sila kung unsay pamaagi, unsay tamang proseso sa pag-apply ni ini. Pero ma'am, sa inyong experience, unsa ba ang kasagaran nga mga challenges no nga gina-experience ato ang mga OFWs? Unsa ka nang magpa-up sa application pa sir na stage? Oo. Kana ang pinaka delikado no kay ngano diya na sila vulnerable sila sa illegal recruiter. Oo. Okay. So kung naanag na sila desire good nga ingana kana bang dili magpatakag dasmag ba nga makakita lag post sa social media niya attractive ang offer mo na yung too good to be true nga mga imposible kayo ba mga kuan kayo ang mga offer ana unya kanang ang dapat ang kuan magud unta ana good ang mahitabo is kanang oriented sila unsa ning illegal recruitment nga mga modus operandi mo ginay pinakaunang mahibal-an nga ma-educate ni sila no nga unsa day ang timailhan nga illegal recruitment ni o na involved sa ilaha. And dili lang na ma'am no, apil pud tong naga-share, dili man tuod siya ang muadto sa abroad, pero kung nag-share siya og di maong information pwede po di ay ma'am nga unsa bay tawag kanini accomplish siya ma'am, accomplice or accessory. So bawal dayta nga mag share pod ni ini. So unsa may tama nga pamaagi gid man, for example mangita ko og application kuan unang-una kung nanagud siya desire
the only thing lang gyud nga among gina-advise is search gyud sa amo ang website dmw.gov.ph para di ka mailad, di ka malinlang, dili ka maloko sa mga illegal recruitment. Dito mag-search. Dito ka mag-search sa amo ang DMW website na dito'y Licensed Recruitment Agency. So, kung Licensed Recruitment Agency, pasabot, authorized siya nga mo recruit, no, na siya'y authority, license holder siya to recruit individuals for employment overseas. Then, ang mahitabo manggod ana is kanang naa siya ginatawag approved job order. Tapos makita pud nila kanang approved job order, pasabot kanang nga job is present na siya and existing na siya dito nga country. Kanang bakante gyud na siya, available gyud na siya. Kay verified man na siya sa amuang office dito sa isa ka country. Muna yung gitawag Migrant Workers Office na muna tawag dito sa DMW. Unya ang isa pa po daan ng timailhan sa amuang through our website na ditong licensed recruitment agencies nga mga listahan, makita nimo ang unsay status aning agency. Ang iya blacklisted ba ni, invalid na ba ang lisensya ni, canceled na ba ni, suspended ba ni. Mo na siya yung nakagwapo kung naaka sa amuang website kay kanang makaunsa ka, makabalo ka, safe jud ka nga ang imong gikuanan nga agency is legal, lisensyado. Right. Oo. Pero what if ma'am naana siya dito sa abroad na nakagawas na siya, illegal pa dito siya, naaba tay programa sa DMW nga makatabang niining OFW? Ay mo nay basta sir, pag ang musulod dito sir, kung mo apply gani nga wala nag-agi sa legal nga proseso, wala ning agi sa mong opisina, wala siya ning agi sa licensed recruitment agency diri sa atong nasod. Actually kung mo naging nga sa kasamaang palad, yun na kuan ang iyahang pagpanrabaho tungod kay illegal lagi ang pagsulod, muduo lang gihapon sila dito sir sa among office, kay Migrant Workers Office or sa atong Philippine Embassy, pwede po siya sa OWA. No, actually munang tulo ka opisina nga madangpan sa atong mga kababayan didto, no, kay dili man gid ta ingon nga maski wala sila sa illegal nga proseso, di ginatong pasagdan atong kaugalingon nga atong mga kapwa Pilipino nga nasa laing nasod. Okay, that's good, no. So siguro ang kuan na lang diha is challenge na lang diha is to recognize, to accept nga ma'am niagi biya gimig illegal na recruitment kasi maulaw pud ba or mahadlok pud ba sila nga mo kuan ana mga igtabang kung ningon sila nga illegal man day ni amo anggi. Actually sino daghan na kay tanan kuan ana sir, daghan nagpagawa sa ilaha nga dili authorized recruiter or recruitment agency. Ang mga unlicensed, mga non-holder sa license sa authority. So ang ano na mo gudan ano muna bitaw makasubo ba nakalarga sila, pero the only thing kay nana man gid sila didto, no, pwede gid sila mo file og reklamo didto with the ni MWO sa among office ana nga country, ma-assist ra gihapon sila. Kay dili man gyud nato na ingon nga mo lagi na constitutional man gud nato na good nga atong proteksyonan lang gihapon atong mga kapwa Pilipino. Ayan. Okay, so at least siguro kung naatay mga OFWs diha nga na sila mga nakita nga dili tama, no, or siguro aware na sila daan pero ni fly gihapon. Yes. Naagihapon tong assurance sa ilaha ma'am na tabangan sila sa DMW or mo lang pud ang kuan nato ana sir, kay tungod kay ang ilang paglarga illegal, dili na sila aware sir nga naaday MWO didto, nga mudangop day sila sa OWA, sa among opisina didto or sa Philippine Embassy, kay naanay nang duol sa among opisina dinhi sa Davao, no, diya sa among office nga pagpangutanan nimo gyud sa nimo pagawas ma'am, mo lagi na
kanang tourist visa yang gigamit pag-abot didto na siya trabaho, which is risky. Kay unang-una, tourist ka lang. Nya, ang mga ang mga gobyerno sa mga lain-laing country, ang ilahang mga Ministry of Labor marag sa ato diri ba nga mangita ta og sa atong DFA ba nga at sa ato pa diri sa ilahan na po ng pagpangita og kung makita ang kanila nga turista ka didto nya pangitaan kanila og visa, so makita gani nga pag-check nga uy dili man ka tourist man ka unya nganong nag-work man ka o dinha na kasagaran no ang sanction ana makulong gyud siya kay tungod wala sila permit to work sa kana nga country. So muna ang mga mahitabo nga kung musugal ka ng tourist visa na trabaho na ka didto imuha ga lugi lang gihapon ka kay ang risk nimo walay dili ka si tawag gani lisod kay ka madipinsahan nga ay nga na nadakpan na ka. Yeah. Oh. Nya, unsaon man ron pag kuano na actually na nahitabuan na mayo gani kay ni contact siya namo to na nga tabang sa mong opisina didto. Pero isa po daan nga kuan good kung manrabaho ka nya nadakpan ka wala quits to imong sweldo di na to nimo makuha o nakauli na lang ka nga wa kay dala. So muna nahitabo sir nga naikaisa ni na iniingon sa mua nga ma'am gusto na ko kuhaon akong sweldo ingko nga kinsa man imong gusto ireklamo kato akong employer dito sa gawas ingko nga dili wala man tay jurisdiction oy dapat didto ta ka nag-file kay tuwa siya didto. So magatubangay mo didto mo sa mong Philippine Embassy or sa mo abang Migrant Workers Office didto nga pwede siya mapatawag para ra na diri sa tuwa good nga mapatawag nato ning mga agency natong lokal diri og ato ang kuan nga magatubangay mo para makuha ang imuhang sweldo imong mga claims ba. Yes. Sama to pagkuan nga naman sa laing bansa unya isa pa sa balaod no dapat didto gid kung asa nahitabo ang kaning pagtrabaho didto po dapat i-settle na no kay natay ginatawag og kanang territoriality principle no kung asa mahitabo oo. So muna yung mga risk no mga dangers kung attack dayon ta kay gusto dayon nga kanang madali easy money easy going easy way ma-easy jud ang tanan. Tama gina siya ma'am. Importante po na no labi na sa ato ang mga ka-ONP nga nagapaminaw karon dili lang diri sa dakbayan sa region 11 but those OFW nga maybe na may mga pangutana nga gusto ninyo ipaabot no kay Ma'am Catherine. Pwede niyo ni gamiton nga opportunity. Actually naamantay twice a month nga schedule with them. So pwede nato nga i-take advantage ni that we can also share no yung mga concern natin lalo na yung mga OFWs natin no. By the way, kung kamo nagatan-aw sa ato ang Facebook live pwede nyo pong bisitahin ang dmw.gov.ph para po no mabisitahan po ninyo ang ilahang opisina. Okay? Yes, you can also syempre pwede man nato i-comment dire. Amora po nang i-forward sa DMW kung naaman mo yung mga concern. Ayan. Question ma'am, naa daw sa pamilya po daw dire, asa po daw sila naapod ba yung mga programa para sa ilaha? Opo, kanang ang among mga programa actually no is included yun na ang automatic na include yun na OFW family and children. Yeah. Mo gid na siya. Ano nindot no? At least naapoy programa para pud sa mga kabataan diri kay ingon pagani ni Ma'am Kat ganina nga at least or kanang naapoy challenge sa marriage, kaning parenting kay syempre absent si mama or absent si papa. Gani amo na nang gi-promote sa mga schools nga dapat natay OFW children na group organized nga asosasyon kay para dili pud sila maingon nga mingaw na kay kinabuhi nga wala koy ka istorya kana bang sense of belongingness and where they belong ana. Yeah. So okay.
Ma'am, medyo gipit na kita sa oras. Okay lang po, sir. We will balikan nato ni, no? Hopefully next time nga magkauban ta. Pero siguro pabaon or mga unsa inyong mensahe karon, no, sa ato ang mga OFWs, mga pamilya o labi na diri sa Davao region na nagapaminaw sa ato ang programa unsa imong ikadalit sa ilaha. Okay, daghang salamat kay Sir Tono diri sa DXFE Radio. Dako kay ning pribiliyo, no, mahatag namo ang mensahe, no, ang ako lamang sa until sa next na to nga engagement din sa radio na karon akong ibilin nga mensahe lalo na sa tong nanay mga desire sa ilang mga kasing-kasing, no, nga mag-abroad. Please take note na atay lead agency, isa ka departamento nga kami to, no, government agency nga kami ang naay dako kayon nga mandato nga protektahan, tagaan mo og maayong impormasyon, no, maedukar ang tanan sa tamang pagpang-apply sa legal nga proseso nga dapat natong himuon. So amping tatanan, no, kay kung kita naningkamot sa tong kinabuhi, napoy naningkamot nga unsaon pag mahimong palpak ang atong mga kinabuhi, atong mga damgo kay natay mga illegal recruiters nga muna sila dako kayong challenge sa atong kinabuhi nga imbis nga atong damgo magpadayon, mahimo ra gyud na siyang palpak ang tanan, no, tungod kung dili ta moagi sa tamang proseso. O hangtod sa next natong engagement, more information will be given to our mga avid listeners. Salamat. Okay, Ma'am Kath, thank you so much, Ma'am Catherine. And of course, sa ato ang mga ka-ONP manamilit na pud mi kay medyo gipit na atong oras. Thank you po sa ako ang partner diri sa studio, si Kuya Elkin Damon. Ito po si Kuya Ton Mantalaba. Sabay-sabay po tayong magsabing ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Magandang Wednesday. Sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan.